Hello world, good afternoon. It's exactly 4 p.m. in the Philippines, and my name is Cherry Salvador, originally from Zamboanga, and I'm a virtual assistant. I have this small company like for a decade now, and what we do is we assist foreign companies, especially in California. Okay? So, pasensya na po sa itsura ko. Wala pa pong tulog. I started working around 12 midnight last night, and hanggang ngayon gising pa ako because I've been, searching or surfing or watching all these videos about our presidentiables. Medyo na iirita na ako, so I think I better say what I feel bago ako mag high blood. Okay, so first and foremost, let me talk about myself. Okay, like I said, I'm originally from Zamboanga. Right now I am staying in a very very nice, quiet and peaceful, I should say, lugar. Hindi ko pa sasabihin, but then I'm very happy to have transferred, or relocated to this small municipality, kasi po mababait ang mga tao dito, wala masyadong gulo, and then believe it or not, wala kaming case of drug addiction dito. So, ito ang main issue ko na gusto ko sabihin. Iba ang lugar pag alam mo safe ka. I am sick, may metacarpal syndrome ako kasi I used to work for like 20 hours or more in a day. Online, kaya medyo nag-metacarpal tunnel syndrome na ako, matigas na yung kamay ko, and then masakit po, pulang-pula yan, and then yung pa ako po affected na rin, so hindi po ako makalakad. Anyway, so etong gusto ko i-share sa inyo na iba pag ang lugar na tinitirhan nyo ay safe. Okay, ako pag lalabas kami, pupunta kami sa palengke, hawak-hawak ko lang yung bag ko, pilay-pilay ako. Hindi kami natatakot na every now and then lang mahila lang yung bag ko, or hindi ka pwede magsuot ng konting brilyantito dito, kaya baka mahila, putol yung tenga mo, butas yung tenga mo, or putol yung daliri mo sa hinila yung singsing or something. It is very safe dito sa amin kasi magaling din ang mayor namin. So, what I'm trying to drive at is, ganyan din ang Davao, diba? Davao was awarded sa buong mundo as one of the safest city. So, hindi ko maintindihan ang mga tao bakit ayaw ng ganyan. Okay? It's not the substance, that kailangan yung tingnan eh. Yung system na nabago. Yung sistema na nabago ng isang tao na naging safe ang lugar, kagaya dito sa amin, wala ni isang case of drug addiction. Would you believe that? Wala po. Hindi namin alam kung bakit. Magaling lang siguro ang mayor namin. Wala eh. Wala kang makikita pag gabi, maglakad ka dyan. And precisely, galing ako sa Zamboanga, I have all my connection there kasi politika din po kami. Pero I decided to stay in this place kasi may binatilyo pa ako. He just turned 13, and I want him to grow up dito precisely because gusto ko ang mga tao dito hindi mababad influence sa kanya. Kaya right now, even though he's 13, you can see him at home, nandito lang, nagko-computer lang, lalabas ng sandali, may pupunta sa classmate, pero before 7 p.m. or 8 the most, uuwi na, galit pa ako niyan kung napagabi siya sa daan. But it's not because dangerous dito, pero gusto ko yun ganyan lumaki yung binatilyo ko para naman
kahit maging teenager siya or maging adult siya, maganda yung pagkalaki niya. Ang sarap. Alam nyo, when I saw the videos of Davao, nakakainggit din because all the ito yung mga economy nila, yung mga 911 nila, maganda, right? I could imagine that in Zamboanga, in Manila, kung saan ang isang anak ko. And then yung isang anak ko din nasa Singapore, who is also safe anywhere she goes. So maganda. So bakit kayo ayaw nyo? Yung mga iba sa inyo, so i-insist nyo, tingnan nyo naman yung mga kakalaban dyan kung ano nagawa. Maganda din yung Makati, no? What Mayor Binay did, but ano yung mga kaso sa kanya, kaya medyo questionable. And then, si Grace din po is like, paano mo siya matatawagan law-abiding when she keeps on insisting na wala siya sa Constitution hindi siya natural born citizen. Okay, ilan araw na lang maghanap pa ng kadugo. Kasi ang sabi ng natural born citizen, lumaki ka, nagpa-register sa'yo, isa na kadugo mo, either nanay mo o tatay mo. O paano yan? Wala naman mahanap. Pipilitin. Naku, ang short ng time mo. Tapos questionable, when she sits down, she grew up sa Amerika, sana kung gawin na lang niya tayo state ng Amerika, okay, kay Grace po na ako. Hindi na tayo mahirapan pumunta sa Amerika maghanap ng trabaho, di ba? Pero hindi naman niya siguro magawa yan. Because I don't know, maybe she is renouncing her citizenship, kung dual ba siya, or ano, hindi ko alam. I don't care because mas gusto ko yung safe na sinasabi ko sa inyo. Yung safe ang mga anak natin. Yun, hindi ka takot na maglakad ang anak ko dalaga dyan, mahila lang sa isang kanto, wala na. Pag uwi sa'yo, bangkay na, o hanapin mo pa yung bangkay, my God, Diyos no permite. Ano yan? Hindi ko kayo maintindihan, bakit ayaw nyo ng Davao parehas sa Davao? Okay, be it, kesyo daw may namatay, or ano, no, because you are not a hinog na politician. Kung hinog ka na politika, kagaya nga sabi ni Miriam, mga hinog na sa politika, ganyan magsalita. Kahit ang tatay ko, naiintindihan ko, hindi pa nagsalita si Mayor, alam ko na ano sasabihin, kasi I grew up with these people, sila, tatay ko, you know, we have Canyonazo, my uncle, Jimmy Cabato, who's, yun talaga, radio commentator, din number 1 natin sa Zamboanga, Jimmy Cabato, that we call him Canyonazo, kasi kung tumira yon talagang sapol. Ha? May mga ganyan sa politika, yan ang totoong politika. Kung ganyan kayo mga onion skin, bumalik ka sa Amerika, kung saan ka nag-aral, ituloy mo yun, MBA mo, ano ka doon sa New York sa stock market, di mas maganda kay onion skin ka. Gusto mo, pinipilit mo, bakit ano ba talaga dyan meron dyan pag umupo ka? Sabihin mo nga kung ano meron dyan kung pag naupo ka. Hindi kayo makulong. Pareho ni Binoy, di ba? Yan lang yata atat na atat ka umupo dyan eh. Pinipilit din ng mga iba dyan para hindi kayo makaso ng plunder yan. Ay, nako. Ayoko na lang magsalita. But anyway, and another thing is, eto, yun warton na yan. Ano ba talaga? Huwag mo ilagay sa website mo na, misleading. Para kang, naku, kung sa atin yan, preparatory to MBA ang natapos mo. Bakit sa Pilipinas nag-preparatory? Okay, gusto ko mag-doktor, nag-nursing ako. O matawagan mo ba ako doktor na? Gusto ako maging lawyer, political science ako, lawyer na ako? Hindi, mag-lawyer na. Bago ako mag-lawyer, mag-aaral muna ako ng law proper, papasa ako ng bar, yan, lawyer na ako. Ikaw, nag-preparatory ka lang para sa Wharton, Wharton graduate na. Undergrad. Sabihin natin yung totoo. My God.
Para ano, manalo? No, it's not worth. Pareho tayong Ateneo po. Pareho tayong Ateneo. During my time in Ateneo, ito yung time talaga na yellow na yan. So, imagine mo sa Ateneo ako, and all my, the theme for the oratorical contest was people power, and then my dad wrote me a speech na saying, this term people power is a misnomer, a fake or a farce to justifiably institute a new government, more being a revolutionary kind, bloodless or bloody, which is totoo. Dati pinagtatawanan kami. O ngayon, lumalabas na. Di ba? Sino ang totoong hero? Sabihin nyo nga. Kung nagpamasyalo nga noon si Marcos, bakit niya hindi yan ulit? Bakit? Kung gusto niya, bakit hindi niya kayang gawin? Kaya niya. But then, hero siya. Siya ang bumaba para hindi na tayo mag-bloodshed. Ngayon nga, anong ginagawa nyo? Ha? Yan, Yolanda na yan. Dapat yan mag-people power na sa inyo Ha? 72 billion pledges all over the world. Okay, kung hindi na totoo yung pledges na yon, 15 billion ang received. Saan napunta? Ang kapal naman. Tapos ngayon, bayaran nyo magkano ang mga artista. My God, mga artista naman, mga idol ko pa naman kayo. Wala kayong puso? Hindi nyo nakikita mga video ng Yolanda? Victims? My God, Mar! Taklesa! What did you say to Mayor Romualdez? Kaya nga sinasabihan ka, hindi ka kaya ng stress Pero mo yung tao, sabihan mo Romualdez ka. My God, ako, never ko masabi siguro yan sa amin, dahil doon ka sa kabila, hindi ka, my God, ano yan? Kaya bagay kayo nila Bino, yan, Chris Aquino My God, enough na. People of the Philippines, enough. Okay? Subukan nyo kung anong meron kami dito. Simple lang. Mahirap lang kami. Butas ang damit ko. Mahirap lang kami pero peaceful kami. Ako, I'm earning online. Lalabas lang ako. Binubuhat ako. Pupunta kami mag-grocery. Bibili ng pagkain. And then, or hindi, pupunta muna sa Western Union kung saan ko kukunin ang sweldo ko. Pilay-pilay ako. Hindi kami delikado kung mahila ang bag ko, kung mahila ang motor namin, iniiwan lang dyan. And 24 hours, like I said to you, I work gabi dito. So, bukas lang ang pinto namin kung mainit. Hindi kami natatakot. May aakyat ng magnanakaw dito, ng hold-upper. Masarap mabuhay kung peaceful ang mind nyo. Walang takot, walang kriminal. Ayaw nyo yan, bahala kayo sa buhay nyo. Kung ayaw nyo si Duterte, bahala kayo. Pareho na naman tayo noon. Ako pipikit na lang. Kasi noon pa namin sinasabi ng tatay ko yan, na meron nagmanipula sa ating gobyerno. Tapos gusto nilalagay ng mga dami dyan. Ayan na naman tayo. Sige, iboto nyo yung kung sinong gusto nyo. Huwag nyo ilagay si Mayor Duterte dyan. Kahit kailan, takot kayo maglakad pa rin dyan sa Manila. Ay nako, hindi kayo makasuot ng mga alahas nyo. Hindi kayo yung cellphone nyo, na ibang cellphone gamit sa labas, nakatago yung maganda. Sus! My God! Ano buhay nyo? Or hindi, umuwi na lang kayo sa probinsya. Dito sa amin, masarap dito. Presko ang hangin, walang mga magnanakaw, walang adik. Bakit? Dahil may mayor din kami magaling. So, yun lang ang message ko. And then, ito pa ang last. I would just like to
to thank yon mga constituents ng G1. Kahit sentimiento ako sa inyo, namatay si Daddy. Kung hindi ko pa pinunta ng barangay hall, hindi nyo pa pinadala ng bulaklak. But anyway, pero after that, nung dinala ko si Daddy sa barangay hall, inasikaso naman ni Uncle Ping. But anyway, thank you sa G1, and then I hope the Liga chairman dyan, si Nunyo, is doing well. Kumusta po kayo? And then also my kabatch po sa Ateneo, actually matanda pala sa akin, si Beng. Hi Beng, Mayor Beng, how are you doing? So good luck po sa election natin. Sana manalo pa rin kayo, mga magagaling po kayo. And thank you so much. So, eto, again, ordinaryo po lang, tao lang po ako, hindi po ako politika, hindi po ako, although si Daddy ko was really good. I'm very proud of him. Wala siyang ni isang kaso for 37 years, like I said, and I have seen him work for the city, maski walang bayad, and he died a real politician. Wala man lang siyang pension, wala man siyang kahon, hiniram pa yung ng mami ko, pension, I mean, yung life na pension ng mami ko. But anyway, that was my dad. He was happy on what he did to the city hanggang sa pagkamatay niya. So that's all. That's my sentiments sa lahat. Again, this is Sherry Salvador. Thank you po, and sana you'll give a chance sa bansa natin na makatikim naman na masarap na hangin and peaceful and country, and kung peaceful ang country natin, tuloy-tuloy na yan pati wala ng corruption, wala ng lahat tuloy-tuloy na pagbabago. So thank you po, and have a good day. Matutulog na po ako. Ciao!